Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig dito sa ating munting channel. Ako po si Mitch, 34 na taong gulang, lumaki at kasalukuyang naninirahan dito sa Quezon City. Ayon pa sa kwento ni Mama, dati raw ay nakatira kami sa Nabotas at lumipat na lang kalaunan dito sa Quezon City. Hindi ko na nga po maalala ang itsura ng dati naming tinitirhan doon dahil nasa 3 gulang pa lang ako noong nilisan namin ang lugar. Ibinahagi sa akin ni Mama ang kanyang karanasan na naganap noong panahong ipinagbubuntis niya pa lang ang panganay kong kapatid na si Ate Maribel. Bagong mag-asawa pa lang daw noon sila Mama at Papa noong may magpakilala sa kanila sa isang medyo may kayang pamilya. Parehong may dugong Chinese ang mag-asawang iyon na tawagin na lang natin sa pangalang Sir Ben at Ma'am Ruby. Kahit nakakaangat sa buhay at may lahing Chinese, ay napakabait naman daw ng mag-asawang iyon. Inalok daw si Papa ni Sir Ben na maging kanyang driver at bodyguard. Stay-in iyon, kasi halos araw-araw may lakad si Sir Ben at gabi na rin kung umuwi. Sabi naman ni Papa na hindi siya pwede mag-stay-in kasi meron na siyang asawa. Sinabi naman daw agad ni Sir Ben na kung marunong naman daw si Mama sa kusina, ay kukunin niya na rin ito bilang kusinera at katulong para pareho silang stay-in. Meron naman daw maid's quarter na pwedeng pagpatirahan sa kanila. Dahil sa maganda naman ang offer ng sahod at magkakasama pa sila sa iisang bahay, kaya pumayag na rin daw sila Papa. Wala daw silang naging problema sa kanilang mga amo kasi mababait naman daw ang mga iyon. Maliban sa kanila ni Papa at Mama, ay meron pa daw ibang tauhan sa bahay na iyon ang mag-asawa. Isang hardinero at tagapag-alaga ng 2 aso na si Dodong. Binata iyon at araw-araw ang pasok para magpaligo at magpakain sa mga aso, magdilig sa bakuran, at magwalis na rin ng mga laglag na dahon. Tapos si Aling Rusing naman na labandera ng pamilya. 3 beses lang sa isang linggo kung pumasok si Aling Rusing para maglaba. Parehong hindi stay-in ang 2 iyon. Ilang buwan pa lang daw ng pagtatrabaho nila Papa at Mama sa pamilya ni Sir Ben ay nabuntis daw si Mama. Kaya tuwang-tuwa daw noon sila ni Papa. Hindi rin naman sila nag-aalala kasi nakatira naman sila sa isang maayos na bahay. Maayos din ang pagkain at hindi naman mabigat ang trabaho. Dahil iilan lang din naman ang taong ipagluluto niya ng pagkain sa araw-araw. Magmula daw noong nabuntis si Mama, ay madalas na siyang makaramdam na tila ba may nagmamasid sa kanya. Kapag inililibot niya naman daw ang paningin sa paligid, ay bigla namang nawawala. Iyon bang meron kang nararamdamang tao sa gilid ng iyong paningin, pero kapag lilingunin na, ay bigla nang nawawala. Kahit ipinagtaka iyon ni Mama, ay hindi naman daw siya nag-aalala. Kasi wala namang masasamang loob ang basta-bastang makakapasok doon. Unang-una, nasa loob ng subdivision ang bahay ng kanilang amo. Tapos palagi ring sarado ang gate. Kung may mga pumapasok o kumakatok, ay siya rin ang madalas na magbukas. O di kaya si Dodong na palaging nasa hardin.
nag-aayos ng mga bulaklak at nagtitrim ng mga bermuda. Buong araw din na naroon lang sa bahay ang amo nilang babae. Tapos iyong dalawang anak naman ay pang-umaga ang pasok ng isa at sa hapon naman ang isa. Kaya abalang-abala raw si Papa sa kakahatid sundo sa buong pamilya dahil maagang inihahatid ang estudyante sa umaga. Pagkabalik ng bahay ay si Sir Ben naman ang ihahatid sa negosyo nito. Tapos pagbalik ay sasamahan naman si Mama sa pamamalengke. Pagka-uwi naman ay saglit lang natatambay sa bahay ay meron na namang susunduin at ihahatid. Maliban pa sa mga miyembro ng pamilya na hatid sundo, ay may utos pa si Sir Ben na pagpapahatid ng mga package o di kaya mga dokumento sa ibang company. Magmula noong magdalang tao si Mama, ay tila naging mas mabait palalo sa kanya ang kanyang mga katrabaho. Si Dodo nga ay palaging nagbibigay ng prutas, tapos minsan naman nag-aalok ito na siya na ang mamalengke, na minsan nga ay pinagsisilosan na ni Papa. Pati raw kasi ang trabaho ni Mama na paghuhugas ng mga kaldero at pinaglutuan kapag may malalaking selebrasyon ay inaako na rin ni Dodong. Dahil ayaw daw noon na mahirapan si Mama, lalo at lumulobo na rin ang tiyan. Pagsapit ng ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Mama, ay doon na raw nagsimula ang madalas na pagsakit ng kanyang tiyan. Makirot daw at palaging naninigas, na nagiging dahilan para manghina siya at maging matamlay. Regular naman daw noon ang check-up ni Mama sa kanyang OB, dahil kapag namamalengke siya, ay idinadaan muna siya ni Papa sa OB kapag schedule lang check-up nito. Kaya wala talagang palya sa schedule ang pagpapa-check up ni Mama. Sinabihan lang daw siya ng doktor na baka over-fatigue lang o stress sa trabaho. Kaya kung maaari ay magpahinga daw muna ng kahit 2 linggo sa trabaho at obserbahan kung magtutuloy-tuloy pa rin ba ang pagsakit. Kahit nahihiya, ay sinabi na rin daw iyon ni Mama sa kanilang among babae. Wala naman daw iyong naging problema sa kanilang amo at sinabing, sige, magpahinga na muna ito ng 2 linggo. Kinuha na lang muna na tagapagluto iyong hipag ni Aling Rusing, pero hindi iyon stay in, parang temporary lang habang nakabedrest si Mama. Palagi daw si Mama naroon sa loob ng kanilang silid at hindi talaga lumalabas. Ipinagdadala na lang siya ni Papa o di kaya ni Aling Ninda na hipag ni Aling Rusing ng pagkain para hindi niya na kailangan lumabas pa ng maid's quarter. Isang gabi daw noon, mag-isa si Mama na naiwan sa bahay ng kanilang amo dahil nag-outing ng out of town ang buong pamilya. Isinama rin siyempre si Papa dahil siya nga ang driver. Maaga raw si Mama noon naghapunan, tapos sinigurado niyang nakatrangka ang lahat ng pintuan pati na ang sa gate. 5:00 pa lang kasi noon ay umuwi na rin si Dodong dahil tapos na ito sa kanyang mga gawain sa araw na iyon. Matapos makakain, ay nanood lang siya saglit ng TV sa kwarto nila. Tapos natulog na rin siya agad dahil bawal nga siyang mapagod at magpuyat. Bandang hating gabi daw noon ay nakaramdam si Mama ng pagkaihi. Kaya kahit antok na antok ay pinilit niyang bumangon. Nasa labas pa ng maid's quarter ang banyo. Bali sa may likuran pa iyon ng bahay.
para daw talaga sa kanilang mga tauhan ang CR na iyon. Pagkalabas niya pa lang daw ng kwarto, ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa paligid. Iyon bang parang meron na namang nakamasid sa kanya? Nananayo na rin agad ang kanyang mga balahibo. Dahil sa hindi niya na talaga mapigilan ang paninikip ng pantog, kaya nagmadali na siyang magtungo sa banyo at agad na ring bumalik ng silid. Pagkabalik niya daw ng kwarto, ay agad na siyang nakarinig ng tunog ng huni ng aswang o iyong tunog ng pato, pero parang bumubulong lang daw iyon na sinasabayan pa ng pagtunog ng tiktik. Lalo raw siya noong natakot, kaya muli niyang binalikan ang pinto at siniguradong nakadouble lock iyon. Tapos ang mga bintana ay inilak niya at inayos ang kurtina para hindi siya masilip ng kung anumang nilalang na maaaring nasa labas lang na nagmamasid sa kanya. Nahiga na raw siyang muli para subukang matulog, pero papanaw pa lang ang kanyang diwa. Para makatulog ay bigla na lang may kung anong mabigat ang lumagapak sa bubungan ng quarter. Napabangon daw si Mama dahil sa gulat. Naghanap daw siya ng armas na mailalaban kung sakaling makapasok ang kung anong nilalang na iyon. Pero tanging walis tambo lang ang kanyang nakuha dahil iyon lang ang meron sa loob ng silid. Nakaupo lang daw si Mama na nakapasandal sa higaan. Pinapakiramdaman niya ang mga susunod na pagkilos sa itaas. Nararamdaman niya daw na may naglalakad na sa bubong. Noong una ay pilit niyang iniisip na isa lamang iyong pusa. Pero napakahirap naman daw paniwalaan na pusa lang iyon. Dahil sa tuwing tumatapak ay talagang lumalagatak ang yero na halatang nayuyupi. Ganun iyon kabigat. Kaya imposibleng pusa talaga iyon. Wala na raw siyang ibang maisip na gawin kundi ang magdasal ng paulit-ulit. Nahinto naman daw ang paglalakad sa itaas, kaya nakahinga na siya ng maluwag at inakalang wala na. Pero ilang saglit pa lang ay doon naman sa bintana na malapit sa kanyang hinihigaan na kama, merong kumakalmot na pilit tinutungkab ang bintana na jealousy. Gusto niya nga raw sana silipin ng kaunti sa kurtina, pero baka hindi niya kayanin ang kanyang maaaring makita, kaya hindi niya na ginawa. Gusto niya na nga raw sumigaw, pero parang may nakabara naman sa kanyang lalamunan na hindi makalabas ang kanyang boses. Isa pa, kahit naman siguro makasigaw siya, ay malabo rin siyang marinig ng mga kapitbahay dahil malalaki ang mga bahay doon na may pader na bakod. Hinila niya daw ang foam na hinihigaan at dinala sa may kanto ng kwarto kung saan malayo sa bintana. Nagtaklubong na lang siya ng kumot at ipinagpatuloy ang pagdarasal sa isip. Hindi niya na nga raw namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya kinabukasan noong marinig ang doorbell na tumutunog, kaya napabalikwas siya ng bangon, lalo na noong makitang maliwanag na ang araw. Pagkatingin niya sa relo sa dingding ay pasado 8:00 na. Pupungas-pungas daw siyang lumabas at tinignan kung sino ang nagdudurbel. Nakita niyang si Aling Rusing daw iyon. Tinanong niya daw kung ano ang kailangan nito. Natatawa naman daw iyon na sumagot
at sinabing, Ma'am, labandera po ako dito at araw ngayon ang paglalaba ko. Natawa naman daw siya at sinabi ring, Ano ka ba, Aling Rusing? Wala naman ako amnesia. Naisip ko lang na maglalaba ka ba ngayon, wala naman sila, ma'am. Sabi daw noon na oo daw, kasi bago umalis ang amo nila, ay nagbilin na palitan ang lahat ng mga kurtina sa loob ng bahay at mga kwarto. Kaya maliban sa mga naiwan na labahan ng amo, ay maglalaba rin daw siya ng mga kurtina. Tinanong naman daw siya noon kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit parang kagigising niya lang? Sinabi niya naman na napuyat lang siya sa panonood ng TV, kaya tinanghali na ng gising. Pinapasok niya na raw si Aling Rusing ng bahay, tapos dumiretso na iyon sa kanyang mga gagawin. Si Mama naman daw ay nagtungo sa kusina upang magluto ng maipang-aalmusal nila. Ilang saglit lang ay tumunog na naman ang doorbell at si Dodong iyon. Pagkapasok noon ay agad may inabot sa kanya na supot na may lamang prutas. Tinanggap naman daw agad iyon ni Mama at nagpasalamat. Maghapon daw na abala ang dalawa sa kani-kanilang mga trabaho. Si Mama naman ay maghapon lang din sa loob ng kwarto. Nagluto lang siya ng ulam at kanin para sa tanghalian, para bahala na sila Aling Rusing at Dodong na kumain kapag nagutom sila. Bumawi daw muna kasi si Mama ng tulog dahil napuyat nga siya noong nakaraang gabi. Kinahapunan, bago umuwi si Dodong, ay nagtanong daw iyon kung kailan pa ang balik ng mga amo nila. Sinabi naman daw ni Mama na sa makalawa pa, kasi bali 3 days and 2 nights ang outing ng mga iyon. Kinagabihan daw, pasado 10:00 pa lang, ay naroon na naman ang tunog ng palakad-lakad sa bubungan, pati ang pagpapalipat-lipat ng mga kalmot. Ganun pa rin daw ang ginawa ni Mama. Doon siya natulog sa lapag, sa bahaging malayo sa bintana. Noong nakauwi na raw ang mga amo nila kasama si Papa, ay naging tahimik naman ang bubungan. Kaya naisip ni Mama na mukhang sinasadya talaga na mag-isa siya noong sunod-sunod na magparamdam. Ikinuwento niya nga iyon kay Papa, pero ang sabi naman noon na baka guni-guni lang dahil sa kanonood niya ng horror sa telebisyon. Hindi na lang din daw ipinagpilitan ni Mama kay Papa na paniwalaan siya nito, dahil ilang gabi nga naman na naroon si Papa pero wala namang naging pagpaparamdam. Sumapit ang 7 buwan ng pagbubuntis ni Mama. Sobrang mabilog na raw ang tiyan niya. Medyo lumalaki na rin si Mama kasi nga masasarap ang pagkain doon sa bahay ng amo nila. Palagi rin siyang dinadala ng prutas ni Dodong. Kaya naman, nahihirapan na siyang bumangon kahit ang maglakad. Kaya palaging naroon ang hipag ni Aling Rusing na kinuha munang tagaluto kapalit niya. Sa panahong iyon daw ay madalas naman nawala si Papa dahil nagtayo ng isa pang bagong negosyo ang amo nila sa Lucena. Kaya madalas naroon ito upang ipagmaneho ang amo nilang si Serben. 5 araw hanggang 1 linggo bago sila nakakauwi. Kaya madalas ay mag-isa si Mama sa kwarto nila kapag gabi. Naging mas mabait na rin daw kay Mama iyong si Aling Rusing, dahil noong malaki na ang tiyan ni Mama ay palagi iyong nakaalalay sa kanya.
Kapag wala itong gagawin sa kanilang bahay, kahit hindi niya schedule lang paglalaba, ay pumupunta pa rin iyon doon sa bahay ng kanilang amo para lang samahan si mama at merong makakwentuhan. Madalas din siya noong pinagdadalhan ng ulam na may sabaw, gaya ng tinulang manok at nilagang buto-buto, na siya naman daw ang paborito ni mama. Sa bahay daw kasi ng mga amo nila, madalas iyong mga masarsa ang ipinaluluto ng kanilang amo, gaya ng adobo, mechado, minudo, apritada, at iba pang mga masarsang ulam, dahil iyon ang paborito ng mga anak. Hindi mahilig ang pamilya sa may sabaw na ulam. Kaya sa isang linggo ay bihira lang daw ang araw na nakakapag-ulam sila ng may sabaw. Dahil sa pagiging maalaga ni Aling Rusing kay mama, ay parang itinuring niya na nga ito na parang sariling ina. Maging si Dodong ay nakagaanan na rin ni mama ng loob na parang kapatid na nga kung ituring. Pero sabi ni mama, hindi raw pala lahat ng may mabuting ipinapakita ay meron ding mabuting intensyon. Dahil sa palaging wala si papa sa bahay, kaya gabi-gabi rin siyang pinaparamdaman ng nilalang na sa tingin niya nga ay isang aswang at naghahanap lang ito ng tiyempo para mabiktima siya. Naikwento niya rin iyon sa dalawang kasama na sila Aling Rusing at Dodong. Ang sabi naman daw ng mga iyon na normal talaga sa isang buntis na lapitin ng mga aswang dahil mabango nga ang amoy nito sa aswang. Pero ang ipinagtataka daw ni mama na papaano nalaman ng isang aswang na buntis siya, bihira naman siyang lumabas o masasabing hindi talaga siya namamasyal sa labas ng compound ng amo. Kapag pumupunta naman ng palengke, ay nakasakay naman siya sa isang tinted na van at lalabas siya kapag nasa palengke na. Kaya imposibleng merong taga roon na makaalam na buntis siya. Maliban na lang siyempre sa mismong mga kasama sa bahay at iyong dalawa na hindi stay-in. Kaya doon na raw nagsimula na maghinala si mama kung sino sa mga kasama niya ang maaaring aswang. Si Aling Rusing ba o si Dodong? Iyong hipag naman daw ni Aling Rusing ay napakatalakera ng bunganga na malabong maging aswang, dahil ayon pa raw sa mga naririnig niyang kwento na madalas ay matahimik at mababait ang ipinapakitang ugali ng mga aswang para madaling pagkatiwalaan. Mula daw noong araw na mapag-isip-isip niya iyon, ay inoobserbahan niya na ang dalawang kasama. Si Aling Rusing daw ay malikot palagi ang mata. Bihirang tumingin sa mata kapag kinakausap at madalas doon lang nakatitig sa kanyang tiyan. Ayaw naman pag-isipan ni mama ng masama dahil matagal niya na rin itong nakakasama kahit 3 beses lang itong pumasok sa trabaho. Isang gabi raw noon, habang mahimbing ang tulog ni mama, ay bigla raw siyang nagising dahil sa isang malakas na pagkalabog sa loob na mismo ng kwarto. Agad siyang bumangon at nakita niyang nasa sahig na ang kanyang alkansya na gawa sa plastik na malapit nang mapuno ng barya. Nagtataka raw siya kung papaano iyon nahulog. Napabaling siya sa bintana at nakita niyang nakabukas iyon. Malapit doon ang pinaglalagyan ng alkansya. Baka natabig raw ng kurtina noong humangin. Matapos niyang maibalik ang alkansya, ay inayos niya lang ang kurtina, pero hindi niya isinara ang jalousie
para makapasok pa rin ang sariwang hangin. Noong babalik na sana siya sa higaan, laking gulat niya noong makitang meron doong isang malaking pusa na nakatitig sa kanya. Malaki daw ang pusang iyon na halos kasing laki na yata ng aso. May kakaibang kulay din daw ang mga mata noon na parang nagliliwanag na orange. Umangil daw iyon sa kanya. Tila napako na raw si Mama sa kanyang kinakatayuan at hindi na siya makakilos. Hindi niya rin alam ang kanyang gagawin. Maliban sa pagkaparalisa ng kanyang mga paa, ay pati utak niya ay natigilan na rin sa pag-iisip ng gagawin. Tanging ang pagsapo na lang sa namimintog na tiyan ang kanyang nagawa. Hindi niya rin magawang sumigaw. Kasi kung makakasigaw lang sana siya, ay siguradong maririnig siya ng kanyang among babae o mga anak nito. Dahil nasa tabi lang din naman ang bahay ng amo. Pero hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Unti-unti nang nilisan ng lakas ang mga tuhod ni Mama. Kaya bago pa raw siya mabuwal, ay kumapit siya sa gilid para maging dahan-dahan ang pag-upo niya sa sahig. Tumayo na raw ang pusang iyon na akmang tatalon na sa direksyon niya nang biglang may magsalita sa pinto kasabay ng pagkato. Ma? Ma? Gising ka pa? Boses daw iyon ni Papa. Papa, tulong! Mahinang bulong daw ni Mama. Papa at Mama kasi ang tawagan nila. Kahit mahina lang daw ang pagkakasabi noon ni Mama, ay narinig naman agad ni Papa. Kaya dali-dali nitong kinuha ang susi at binuksan ang pintuan. Inihanda na rin ang kanyang balisong. Pagkapasok daw ni Papa, ay wala nang ibang sinabi, kundi sinalubong na lang ng pagsaksak iyong malaking pusa. Tinamaan daw iyon kasi napaangil iyon na halatang nasaktan noong masaksak. Uulitin pa nga sana ni Papa ang pagsaksak doon sa pusa, pero mabilis na daw iyong tumakbo papalabas ng pintuan dahil hindi pa iyon naisara ni Papa. Tinangka pa raw iyong habulin, pero bigla na lang ding nawala noong makalabas ng bahay. Maging ang amo nilang babae ay napasugod rin sa maid's quarter dahil sa narinig na komosyon. Malaking palaisipan sa kanila kung talaga bang totoong pusa iyon o anong klaseng pusa naman na ganun kalaki at sasadyaing pumasok sa kwarto para lang umatake sa isang buntis. At kung aswang naman daw iyon, ay sino naman at taga saan? Gaya noong una, ay si Aling Rusing pa rin ang pinaghihinalaan ni Mama. Ang sabi daw ng amo nilang lalaki na malalaman nila iyon kapag muling pumasok sa kinabukasan si Aling Rusing. Dahil ayon nga kay Papa, ay nasugatan niya iyon ng malalim. Kinabukasan nga ay pumasok muli si Aling Rusing para maglaba. Ang sabi ni Mama ay nagtaka sila dahil wala naman iyong sugat kahit saan. Maayos ang kilos na parang wala talagang ideya sa nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Dahil agad pa nga iyong pumunta sa kanya at nangumusta, kagaya ng palaging ginagawa. Kaya kung hindi si Aling Rusing ang aswang, sino kaya? Nalipat naman daw ang hinala nilang lahat kay Dodong, na hardinero ng pamilya. Dahil biglaan daw ang hindi noon pagpasok, hindi man lang nakapagpaalam sa kanila. Nagpasabi na lang daw na uuwi ng probinsya
dahil merong may sakit na kaanak. Sa pagkakaalam nila na wala na iyong pamilya dahil matagal nang ulila sa mga magulang. Magmula nga ng araw na iyon ay wala na ring nagparamdam kay mama. Pero kapag umaalis sila papa na matagal ang uwi, ay doon muna siya pinapatulog ng kanilang amo sa isang guest room na naroon mismo sa bahay ng kanilang amo para madali raw matulungan kung sakaling may gumambalang kakaibang nilalang. Ilang taon na noon si ate noong magpaalam sila mama na bubukod na ng bahay. Kinuha na rin nila si lola para may kasama si mama sa bahay kapag wala si papa. Pero doon pa rin namamasukan si papa bilang driver hanggang sa umidad siya ng mahigit 50. Huminto na lang nga si papa sa pagsisilbi sa pamilyang iyon noong naging antuki na siya at lumabo na rin ang mga mata. Madalas kasi out of town ang biyahe at hindi na pwede kay papa iyon. Noong magretiro nga doon si papa ay binilhan pa siya ni Sir Ben ng isang second hand na jeep na pinapamasadahan niya hanggang ngayon na biyaheng Baclaran MCU. Kasi kayang-kaya pa naman ni Papa ang magmaneho, lalo na kung umaga. Hanggang dito na lang boss ang kwento kong ito. Sana kapulutan din ng aral na tungkol sa pagtitiwala sa ibang tao na hindi natin ganun kakilala. Kahit pa mabuti ang ipinapakita nito sa atin. Maraming salamat po Sir Carl sa pagtanggap ng kwento ko ha. Sana ay magustuhan ng ating mga tagapakinig dito sa iyong munting channel. More power po sa iyo Sir Carl. Gumagalang, Mitch ng Quezon City. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.